Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay gusto mo pa bang magtrabaho dito sa South Korea kapag nalaman mo to? Unang-una dyan ay dun sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na nagbabalak pa lang mag-apply dito. Siyempre, kailangan nyong malaman kung ano talaga ang meron dito. At bago kayo magsimulang mag-apply dito sa South Korea ay kailangan nyo munang pag-isipang mabuti yan. Lalong-lalo na kapag kayo may pamilya, may asawa, may mga anak. Di bali sana kung binata o dalaga, wala nang masyadong iisipin yan eh. Kailangan nyo munang pag-isipang mabuti yan dahil may iiwan kayong pamilya sa Pilipinas. Kailangan buo ang loob ninyo. Pag sinabing South Korea ay talaga namang tatatak sa isip mo yung mga K-pop, tapos Korean drama, yung mga sikat na artista mga Koreano, talaga namang pinagkakaguluhan pagdating sa Pilipinas. Pag bumibisita sa Pilipinas, iisipin mo na maganda, maraming pasyalan, malaki ang sweldo, malinis. At isa pa, ang tunay namang talagang dahilan ay kaya tayo dito gusto nating pumunta at magtrabaho. Yung iba magtuturis lang, yung mayayaman na kababayan natin sa Pilipinas, nagtuturis lang dito. At tayo namang mahihirap, ay talaga namang gustong-gusto nating makapagtrabaho dito dahil nga sa laki ng sweldo. Kaya tayo nagsusumikap mag-aral ng Korean language. Sa benefits pa lang, talagang tiba-tiba ka na. Pag natapos mo ang kontrata mo na 4 years and 10 months, unang contract. Ang unang contract kasi dito, 3 years. Minsan may 1 year lang. Dun sa ibang mga pinirmahang kontrata ng iba, may 1 year tapos 3 years. Kami talaga dito, automatic, unang kontrata 3 years. Pagkatapos ng 3 years at nagustuhan ka pa ng amo mo, matik yun, i-renew ka ng 1 year and 10 months. Kaya bali 4 years and 10 months ang bubunuin mo sa loob ng isang kontrata mo dito sa Korea. Ngayon, pag uwi mo ng Pilipinas, siyempre sa Incheon Airport, bago ka mag-flight papunta ng Pilipinas, ay doon mo makukuha lahat ng benefits mo. Tapos yung iba ay binibigay ng company bago ka umalis sa company papunta ng airport. At nandun na sa airport yung ibang benefits mo. Ako nun kwento ko na sa inyo ako nun nasa 30 million won. Benefits ko lang yun na nakuha lahat na. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng benefit kasi hindi ko matandaan na yung iba eh. Basta nasa 30 million won ang nakuha ko. Tumataginting na siguro mahigit 1.2 million pesos sa pera natin. Benefits ko pa lang yun. Bukod pa yung naipon ko na pera na naihulog ko na sa bangko sa Pilipinas bago ako umuwi. Sa lahat ng bansa ay hindi naman talaga perfect yan. Hindi naman perfecto talaga yan. Meron at meron talagang masama, meron talagang mabuti. Kaya tandaan nyo mga kabayan, lalong-lalo na dyan sa mga nasa kababayan nating nasa Pilipinas. Basta pag sinabing Korea, isipin nyo na hindi naman lahat maganda. May pangit din naman, katulad halimbawa ng nandyan na yung sa company, may mga amo talaga na hindi talaga magandang ugali. Hindi ko nila lahat kasi dito sa company namin, mababait naman sila lahat. Saka yung amo ko, patas talaga siya. Hindi siya nag-aargabyado ng mga trabahador niya. At merong mga company dito na hindi kumpleto magpasahod. Minsan, hindi binabayaran ng overtime. May mga kababayan natin ganyan na mga nagrereklamo na lalong-lalo na dito sa Pinoy EPS in Korea. Makikita nyo dyan yung mga post ng ibang kababayan natin na naargabyado sa kanilang amo. Tapos meron pa dyan na fix na ang sweldo. Wala nang limit ang overtime, fixed ang sweldo nila. Tapos halimbawa, yung tungkol sa paghuhulog ng mga benefits. Meron dyan, nabalitaan ako, nabasa ko din, kinakaltasan siya, nandun sa payslip. Tapos nung binirify niya sa yung mga benefits na nga, binirify niya. Bisan kasi kahit sa cellphone lang, mabe-verify mo kung hinuhulugan ng amo mo eh. May mga apps yan na pwede kang mag-login lang gamit lang yung ID dito. Makikita mo dun kung hinuhulugan talaga o hindi. Tapos yun nga, may kalta sa payslip. Tapos pag bine-verify nila, walang hulog. Kaya yun ang mahirap.
Pero nahabol pa naman yun, mga ganun, kasi lumalapit sila dito sa mga migrant. Yung may mga kapwa nating Pilipino nagtatrabaho sa mga migrant dito, yung iba nakagawa naman ng paraan. Yung iba, wala ring time card na ginagamit. Marami talagang ganun dito. Sa amin dito, may time card kami, pero in lang ang ginagawa namin, wala nang out kasi nga, yung kumbaga sa pabrika sa Pilipinas, yung pinaka-line leader namin na Koreano, ay siya na yung naglalagay ng oras. Pero hindi kami naargabyado. Minsan nga kami pa yung nakakalamang kasi yung Koreano na kasama namin sa trabaho, na nag-aasikaso ng time card namin, siya yung nagsusulat kung anong oras kami out. Marunong makisama. Minsan dinadagdagan niya ang OT namin. Kunyari, sa loob ng isang buwan, kunyari, wala kaming OT talaga, zero talaga. Ang ginagawa niya, kasi marunong makisama yun nilalagyan niya ng 10 oras na overtime. Talagang nilalagyan niya. Pero hindi naman nalalaman yun ng amo namin kasi siya naman talaga yung nakakaalam ng kung anong oras talaga kami pumapasok at lumalabas sa trabaho. Pero marunong siyang makisama, nilalagyan talaga niya ng overtime kahit wala naman kaming overtime. Ito rin yung isang maganda sa company namin. Talagang mababait sila. Kasi ang alam talaga nila, kaya tayo nagtrabaho dito sa South Korea, ay gusto talaga natin kumita ng malaking pera. At kung makaipon ng malaki, siyempre, for good na. Magpo-for good na. Ayun yung iniisip nila. Saka isa pa, iniisip din nila na baka umalis to. Mga Pinoy na to. Kasi kalimitan sa mga Pinoy dito, pag hindi na nagustuhan yung mga trabaho o kaya ay yung pasweldo at maliit na nga ang kinikita, ay nagpaparelease na, umaalis na sa company. Kaya hanggat maaari, pinapakisamahan kami nung kasama naming Koreano sa trabaho para lang hindi kami umalis. Swertihan lang talaga din dito dahil hindi mo rin talaga masasabi kung nandiyan ka pa sa Pilipinas, kunyari pa-flight ka na dito, hindi mo talaga masasabi kung maganda talaga o pangit yung company na mapupuntahan mo. Kaya swertihan lang din talaga. Karamihan kasi sa trabaho dito talagang mabibigat daw Pero yung napuntahan namin dito, pabrika na to, magaan lang naman trabaho namin, nakaupo lang kami. Pero yung iba talaga, hirap daw talaga ng trabaho. Pero tinitiis na lang nila. Lalo na daw sa mga shipbuilding, tulad ng mga bakalan, ang hirap daw talaga trabaho dyan. Pero may mapupuntahan ka dyan na kahit mabigat ang trabaho, talagang magtatagal ka. Dahil nga sa laki ng sinisweldo, saka mabait ang Koreano. Pag ganun, talaga magtatagal ka. Pero kung ang amo mo mahirap na nga ang trabaho mo, tapos kulang-kulang pang magbigay ng sweldo, kulang ang overtime na binabayaran, salbahe pa, tapos meron pa diyang nananakit, ayun ang mahirap. Kaya swertihan lang talaga mga kababayan, hindi porket paalis ka na, iniisip mo, nasa utak mo na, oy, ganda ng South Korea, mga ganyan-ganyan. Huwag ganun ang isipin mo. Ang isipin mo na lang, sana maganda yung mapuntahan mo. Ako nun, ang iniisip ko, dahil nga sa construction ako nagtatrabaho bago ako nakaalis, sabi ko, kahit anong trabaho, kahit mahirap ang trabaho, kakayanin ko dahil sabi ko nun, kahit 3 years lang, okay na sa akin, basta magkaroon lang ako ng sariling bahay, yung hindi na ako nangungupahan, okay na ako sa akin yun, kahit 3 years lang. Tapos nung pagdating ko nga dito, yun nga, ito nga yung nadatnan ko. Napaganda pa. Pero hindi ko ina-expect na maganda talaga yung mapupuntahan ko. Ang iniisip ko kasi noon, ang nasa utak ko noon talagang nag-aaral pa lang ako ng Korean language noon kasi may kakilala din naman ako nandito na mahirap nga raw yung napuntahan nila. Mayroong gawaan ng mga paleta, tapos may nagtatrabaho sa mga yung mga tambakan ng mga basura. Yung namimili sila ng pagsasama-samahin nila yung mga aluminum, mga plastic, mga ganyan, mga bakal, pagsasama-samahin nila, pinupulot nila isa-isa. Yung sa mga yung mga tambakan ng basura, yung parang junk shop yata tawag doon. Kaya kabaliktaran yung nangyari. Iniisip ko na mabigat ang trabaho pero yung napuntahan ko madali pa lang trabaho. Noong nakaraang holiday, nung Solnal, 4 na araw kaming walang pasok,
merong nakituloy dito sa akin na 2 Pinoy na kababayan natin na kakilala ko talaga sila simula pa lang sa pag-aaral ng Korean language. Doon sila napadestino sa Busan. Baba na, yun ang pinakababa yata ng South Korea. Malayo na yun. Bumisita sila dito at kasi nga gusto nilang mamasyal dito sa Seoul. Sa Seoul mismo kasi ako nagtatrabaho. Kaya tumuloy sila dito, tapos pumunta sila ng mga ukay-ukay. Ito nga yung isa, nagbabalak ng magpa-release at dati nga daw, lagi silang may overtime. Tapos ngayon parang nawala na ng overtime. Nagbabalak na magpa-release. Ayaw naman payagan ng amo. Ewan ko kung anong nangyayari doon. Tapos yung isa naman, nakatatlong release na. Hindi maintindihan kung anong gusto. Nung una, sa company daw niya, napuntahan niya, wala namang overtime. Kaya nagpa-release. Tapos ito, may napuntahan, nagpa-release siya, tapos natanggap na ulit siya, nakahanap ng trabaho. Ang sabi naman, hindi daw kumpleto ang binibigay na overtime. Kulang-kulang, kaya umalis siya. Tapos ito, nagpa-release na ulit. Ang napuntahan naman ay laging may overtime. Gusto na namang magpa-release at ang hirap daw ng laging may overtime. At wala na raw pahinga. Kahit Sabado-Linggo may pasok. Sumusweldo na ng 120,000 pesos o 150,000 pesos sa pera natin. Nangangayaw naman kasi nga binata pa siya. Yun, hindi na maintindihan kung anong gusto. Ang gusto naman niya ngayon ay mapuntahan ay yung kahit konti lang ang overtime, at least may pahinga. Katulad nga nalaman niya dito na ganito sitwasyon namin, kahit minsan lang kami magka-overtime, may pahinga naman kami. Ganun naman yung gusto niya. Sa sitwasyon naman ng kumpare ko dito, yung unang company niya dito, laging delay ang sweldo. Minsan, 4 months nang delay ang sweldo. Wala pa talaga. Kaya sabi niya dun sa amo niya, gusto na niya magpa-release. Ayaw siyang payagan. Tapos ang ginawa ng kumpare ko, lumapit siya sa migrant. At doon nagtanong siya kung paano siya mai-release o makakalis doon sa company na yun. Yun nga, may nilabag na batas yung amo niya na laging delay ang sweldo. Kaya ayun, natulungan siya ng migrant para makaalis doon. Tapos yung utang ng amo niya na 4 months na sweldo ay nabayaran naman. Sa sweldo naman ay talagang masasabi ko na kahit hindi naman kalakihan, hindi naman kaliitan yung sweldo namin dito. Kumbagay nasa gitna lang. Ayan yung sinweldo ko nung nakaraan, nung first week ng February. Yan yung sinweldo ko. At sabi ko okay na ako dito. Kahit hindi ganong kalakihan ang sweldo, at least hindi hirap ang katawan ko. Tapos may pahinga pa kami. Kaya kontento na ako dito. Hindi ko na naisipan talaga na lumipat ng ibang company. Kahit sa totoo lang talagang pagkatapos ng kontrata ko dito, itong pangalawang balik ko, as a sincere worker na ako dito, pangalawang balik ko na to, kung tutuusin, ano na to huling baraha ko na to. Pag natapos ko tong 4 years and 10 months na kontrata ko dito, talagang magpupurgod na ako. Isa pa, 45 years old na ako ngayon, kaya wala na. Matatapos ang kontrata ko dito, ang edad ko nasa baka 49 years old na ako. Talagang for good na yun. Kaya kahit minsan, kahit ganyan lang yung sweldo namin, hindi ko talaga naisipang magpa-release dahil nga sa mga, siyempre sa mga nakapaligid sa'yo, kung maganda naman ng paikitungo sa iyo, ba't ka paalis? Kaysa naman mapuntahan mo pa doon na puro overtime, tapos wala ka ng pahinga. Sabagay, kanya-kanyang gusto lang din naman yan Yung isang kakilala ko, kaya nga gusto niyang pumunta sa maraming overtime dahil nga dun sa pinapagawa niya na bahay, na malaki talaga yung pinapagawa niyang bahay. Napatigil nga dahil nawalan sila ng overtime. Tapos siyempre, maraming pangangailangan ng pamilya, yung anak niya nag-aaral na ng college. Yun isang malaking problema. Sa bahay ang pag-uusapan, kung tutuusin, kanya-kanya tayong talaga ng gusto. Pero ang gusto ko talaga, yung
hindi naman ganong kalakihan. Yung pinagawa kong bahay, hindi naman ganong kalakihan eh. Basta may matirhan lang kami. Para sa dalawang anak ko, 3 kwarto, tag-isa sila ng anak ko, yung 2 anak ko, babae at lalaki, tag-isa sila ng kwarto, tapos 1 kwarto sa aming 2 mag-asawa. Yun lang. Hindi naman ako gumastos ng kalakihan. Tama na yung basta may matirhan lang, basta maayos lang. Hindi naman yung sobrang laki. Mahirap talaga yung pag nakatira sa container van. Kasi nga may nabalitaan din ako dito na nasunugan. Nasunog yung tirahan nila na container van, kapwa natin Pinoy. Na ang dahilan yata ay yung na electric blanket yata. Na pag sinaksak mo sa kuryente, umiinit na yung higaan mo. Yun yata yung dahilan kaya nasunog yung tirahan nila na container van. At halos wala nga yatang naisalba dun sa mga gamit nila, pati mga sapatos, damit, yung mga naipon daw na G-Shock na relo, cellphone, laptop, halos wala yatang naisalba kaya nasunog talaga lahat. At tungkol naman sa pagkain, ang pagkain namin dito, Monday to Friday, ang libre namin dito ay tanghalian, saka hapunan. Sa umaga kami nang nagluluto. At pagdating naman ng Sabado-Linggo, dahil nga wala kaming pasok, bukas naman yung kantin. Nakakakuha kami doon ng bigas, mga sibuyas, bawang, asin, yung mga pangrekado. Kumukuha naman kami. Sabi ng amo namin, pwede naman kayong kumuha dyan. Tubig, bigas, sibuyas, bawang, mga ganyan, asukal, paminta. Wag lang naman yung mga karne. Sabi niya, gumastos naman kayo. Sa mga gamit naman sa kusina, at sa gamit sa kwarto, katulad ng higaan, kumot, mga comforter, tapos yung mga bato, plato, mga lutuan, ay talagang binibigyan kami ng amo namin at wala kaming ginastos dyan. Ang talagang ginagastos lang namin kunyari bibili kami ng sapatos, damit, yan, tapos yung mga toothpaste, mga sabon, ayan ang talagang binibili namin dito na pera talaga namin ang ginastos. Dahil sabi nga, ang trabaho dito karamihan ay 3D o dangerous, dirty, and difficult. Nakalagay naman yan sa kontrata ninyo kung magkakaroon kayo ng idea dahil nakalagay yan sa kontrata ninyo yung anong klaseng trabaho yung mapupuntahan nyo dito. Kaya kung sa tingin ninyo ay mabigat talaga yung mapupuntahan yung trabaho dito, magpalakas na kayo ng katawan. Lalong-lalo dyan sa mga buhatan, mga bakalan. Kailangan ay focus lang kayo lagi sa trabaho ninyo. Lalong-lalo na dyan doon sa mga delikado. Katulad halimbawa ng press machine. May mga kababayan tayo o ibang lahi man na nagtatrabaho sa press machine na napuputulan ng kamay. Kasi nga wala sa focus sa trabaho. Kung may problema man kayo sa Pilipinas, sa isang tabi nyo muna yan dahil mahirap maputulan ng kamay. Kung nandito na kayo sa Korea, kung alam nyong bawal, huwag nyo nang gawin. Mahirap talaga yung ganyan. Lalo pag nagka-record ka na sa mga police station, na-record ka ng kunyari jaywalking, tapos driving without license, mahirap yan. Mas maganda talaga yung malinis yung record mo dito. Hanggat maaari, huwag ka nang gumawa ng hindi maganda. Dahil sa'yo din naman makaka-apekto yan Yung sitwasyon dyan kunyari natapos mo na yung kontrata mo at gusto mo pang bumalik dito, nag-iisip ka ngayon, makabalik pa kaya ako? Kasi iniisip mo, nagkaroon ka ng record dito sa police, yung iba sabi pag na-cleared na daw at nabayaran na yung penalty, okay naman na daw. Meron namang nagsasabi na kahit daw ma-cleared yung pangalan ay may record na at hindi na raw mai-issuehan ng working visa. Ewan ko, di ko alam kung anong totoo doon. Pero mas maganda talaga dyan, huwag ka nang gumawa ng hindi maganda, ng mga violation na yan. Alam mo namang mali, huwag mo nang gawin. Para at least kung gusto mong bumalik dito, hindi ka nangangamba na, uy, baga ka dito ganyan, baka ma-ATOI ako, baka maharang ako sa immigration. Mas maganda huwag ka nang gumawa ng hindi maganda. Kung alam mong bawal, huwag mo nang gawin. Para
kalmado ang isip mo na sigurado kang makakabalik dito sa South Korea. At yan muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. At sana'y may natutunan kayo dito sa video ko ngayon. See you in my next video.